Talagang saksakan ng sinungaling itong mga taga-PCO. Grabe. Harap-harapan talaga. Buti na lang meron akong content 5 months ago para magpapatunay sa kanyang kasinungalingan nitong Secretary Dave Gomez na to. At eto, panoorin natin kung paano huliin ni Congressman Marcoleta. By the way, anak to ni Senator Marcoleta. Kasing galing, ang husay. Grabe. Magaling. O, panoorin natin ha. Mr. Secretary, looking at the budget of the PCO proper, the fluctuations are rather large. From 493 million in 2023, it reached nearly 90% to 933 million in 2024. Grabe. So, almost 500 million 2023 sa halos 1 bilyon ng 2024. Wow! Ano meron? Only to be cut to 695 million in 2025. So, bumaba ulit ng 2025. Tama ba yung sinabi ko kanina? So, 2023, kalahating billion. 2024, almost 1 billion. Tapos 2025, 600 million. Okay. And now, the PCO is requesting a 954 million budget for 2026. So, ngayong 2026, gusto nilang ibalik na naman yung almost 1 billion. PCO yan guys ha. 1 billion. Halos 900 million plus eh. Kulang konting-kunti na lang. Nahiya pa para gawing 1 billion. This rather yo-yo or fluctuating budgeting makes it impossible to track long-term strategies. Could you kindly explain to us what new urgent mandate justified the nearly doubling of your budget in a single year? Thank you, Your Honor, Madam Chair, and thank you for Ayusin mo pagsagot mo, Kalbo. this opportunity to explain what you have described, Your Honor, as the yo-yo budget. I was informed that the budget in 2024 was significantly reduced because of the low utilization rate in 2024. Unfortunately, the budget went down after that. But based on the 2025 budget, what we are proposing right now for 2026 is really more aligned to the 2024 level and consistent with the programs that we have initiated in 2024. Plus, not to mention the fact that we are looking at a very important year for this administration next year. We are about to host the ASEAN next year, and this will require a lot of communications support from our agency and our attached agencies. Pakinggan din niya, sabi niya, tataas ang budget ng 2026 kasi nga may ASEAN. Kailangan namin ng mas maraming communications through different agencies. Tignan nyo ha. Tignan nyo. So yun yung rason nila. Kailangan nila ng mas mataas na budget kasi may unang-una may ASEAN. Kailangan ng mas maraming dahil mas maraming trabaho ng communication to different agencies. Oh. Nililiwanag ko lang, inuulit ko lang yun ha. And just restoring it to about the level of 2024 will enable us to cope with the responsibilities and the tasks ahead of us in 2026. Umanda ka ngayong, Kalbo. Just a follow-up question. The bulk of the increase was in PCO's maintenance and other operating expenses. Oops. Nakuha niyo yun? Ang sabi ni Dave Gomez na sinungaling, tataas po yung budget namin ng 2026 kasi may ASEAN. Mas marami pong communications ang mangyayari sa different agencies. Ulitin natin yung sagot ulitin natin yung follow-up question
ni Congressman Marcoleta? ahead of us in 2026. Pansinin ninyo. Just a follow-up question. The bulk of the increase was in PCO's maintenance and other operating expenses. Yung bulto ng pagtaas na hinihingi ninyo, yung dagdag na budget, ay hindi naman sa communications. Saan? Sa operation daw at MOOE. Maintenance? Ulitin. Ahead of us in 2026. Just a follow-up question. The bulk of the increase was in PCO's maintenance and other operating expenses. Maintenance and other operating expenses. Hindi yung sinasabi mo na dahil kasi may ASEAN, mas maraming communications sa different agencies ng government. Hindi. Hindi. Kalbo. Kalbo, hindi. Maintenance and operating expenses. Which grew to 689 million. Meanwhile, PCO's 2026 performance targets for 2026, Pakinggan nyo. such as disseminating 3,350 new news releases, are identical. Oops! Sabi mo kanina, mas maraming maging communications yung 2026. Kaya mas maraming budget ang hinihingi ng PCO. At sabi ni Congressman Marcoleta, sabi niya, teka lang, maintenance and operating expenses yung tumaas. At yung trabaho na sinasabi ninyo ngayong 2024 or 2025 ay identical lang, magkapareho lang yung communication, yung dami ng communication na kailangan ninyo ng 2026. So, sinungaling ka. Sinungaling. Maliwanag na sinungaling kang kalbo ka. Huling-huli si kalbo. To PCO's 2024 targets, despite requesting an even higher operations budget. How can PCO justify May bumubulong. a higher budget when PCO's own targets remain stagnant? Di ba? Paano ka hihingi? Paano ka hihingi ng mas mataas na budget ay yung target ninyo ay similar doon sa past years. At stagnant naman. Hindi gumagalaw yung trabaho ninyo. So, bakit kailangan nyo ng mas mataas na pondo? May pupuntahan to. Is the PCO simply asking for more money to do the same amount of work? Di ba? Gandang question. Humihingi ba kayo ng dagdag na pera na ang gagawin nyo lang naman ay yung dati ninyong trabaho o dating dami ng trabaho ninyo? Sagot? Thank you, Your Honor. Again, thank you for allowing us to clarify that point. We are already we've made representations already with the DBM to revise this target to accurately reflect the levels as stated in the MOE. So, Sinabihan na pala kayo ng DBM na. Ba't ganito? So ngayon, sabi nyo, nagkikipag-reconcile na po kami sa DBM para po ma-reflect yung tama at yung totoong scoop ng trabaho para sa budget na to. Ay, nako. Buti hindi nakalusot to, no? Ano to, pambayad ng vloggers? So we are now in the process of revising those targets, increasing those targets, and coming to an agreement with the DBM on this one. Thank you for that answer. My last question. Nakalagay po sa mandato ng PCO na ang Presidential Communications Office ang magsisilbing primary communications arm ng gobyerno. At isa sa mga pangunahing trabaho ninyo ay ilathala ang mga magagandang achievements ng ating pamahalaan. While looking at your Facebook account,
wala akong masyadong makita na notable achievements Correct. sa PCO Correct. Facebook page. Ang nakita ko lang recently, yung mga inspection ng ating Pangulo sa mga faulty flood control projects. I don't know if it's that an achievement in itself. Hindi ko alam kung yung pupunta ng Pangulo na mag-i-inspect doon sa mga flood control projects na may problema achievement ba talaga o hindi? Mapanakit ka. Masamang tao ka, Paulo Marcoleta. Nakita ko rin yung libreng sakay program. I think that's quite an achievement. Pero wala akong That's a quiet achievement, di ba? Tangina, presidente ka. Dyan kasi ng mga achievement mo. Bumibisita sa flood control. Libreng sakay. Putragis na yan. Billion ang budget mo. Tapos ganyan. makitang malakihan o noteworthy or notable flagship project ng ating sa ngayon. Wala akong makita. And meron din kasi akong kakilala sa PCSO eh. PCSO. Ito na, may kakilala daw siya. Ano yun? Hindi naman ganun kakilala pero nakakapagkwento rin siya. Sabi niya, we hire reactors. Patay tayo dyan. Ang trabaho ng reactors, 100 or 200 or so reactors, ang trabaho po nila ay magbigay ng positive reaction sa mga posts ninyo, magbigay ng positibong comment sa mga posts. Yun po ang trabaho. Aside from maintaining around 76 vloggers. May mga vloggers din pala kayo. Maintaining 76 vloggers. Wow. Is that correct? Your Honor, if I may clarify, you mentioned PCSO or PCO? Sa PCO, I'm sorry. PCO. Meron daw kayong maintain na 200 reactors and 76 or so vloggers. To that point, Your Honor, we don't maintain reactors and vloggers. We have organic supporters of the president. Sigurado ka? Sigurado ka ba? Sigurado ka ba na organic ang mga reactors ninyo? Sinungaling ka. Ito, patutunayan ko sa yung hayop kang kalbo ka. 5 months ago, Gossip Central, PCO, may troll farm na din. Tinag ko pa si Claire Castro. Anong katarantaduhan ito? Anong gagawin mo? Siyempre wala. Bilisan na lang natin ng konti. Ayan. Anong kalokohan ito, PCO? Anong kalokohan ito, Yusek Claire Castro? Dito sa Facebook page ng Presidential Communications Office, pinuri ko pa kayo nung mga nakaraang araw sa video ko. Kasi dito ay wala akong nakitang mga troll accounts o mga fake accounts o yung mga troll farms. Ngayon, bakit dinagsana kayo? Bakit? Anong meron? May kinalaman ba kayo dito? Ha? Tingnan natin to ha. Ito yung isang nakakadismaya. Wala na yung tali, mga kababayan. Bakit? Kasi ang daming ha. Tapos for transparency sila, di ba? Ayaw nilang ipakita sa taong bayan na pinagtatawanan na lang sila. Kaya itago mo na. Pero makikita mo pa rin naman eh. Pero wala na yung bilang. Grabe. Ngayon, punta tayo dito sa mga nagko-comment. Mag-focus tayo dito sa mga Facebook pages na nagko-comment ng magaganda. Eto, magandang hakbang ito para hindi masirang pangalan ng mga tao nang walang Panoorin mo to, Dave Gomez. dahilan. Paolo Casino. Tingnan natin itong account niya. Nag-upgrade na din tong mga hunghang na to eh. Tingnan natin. Ito, ano to? About sa, the same to kung napanood nyo yung video ko about sa Facebook page ni BBM at saka ni FL Lisa. Ganito, sila din. Kasi meron na din akong content niyan. In-expose ko na din na may troll farm. Yung Facebook page ni Bongbong Marcos tsaka ni Lisa Marcos. In-expose ko din yung maging yung YouTube channel ng House of Representatives. May troll farm din. Hanapin nyo na lang dyan kung meron kayong oras. At pare-pareho din ng mga post. Ito patungkol kay Baste. Tungkol sa kumalat daw na drugs sa Davao Region. Ito yung tinira ni Atty. Claire Castro, si Baste. Tingnan natin itong mga post. Pangulong Bongbong.
Grabe, pareho talaga yung previous video ko. So General Torre at saka PRRD. O eto, protected by Sara. Hindi ba fake news to? PCO, hindi ba fake news to? Sige nga, kaya pala ayaw ituro kung saan nagtatago kahit alam na niya kung nasaan ito, hindi na nahiya sa mga biktima. Sara is protecting these RPs. Fake news. Next. Shane May. Tignan natin. Oh, the same. Baste Duterte na naman. Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung teacher na pinahuli daw ni Pangulong Duterte. Sara is protecting these RPs. Galing no? Ang gagaling nila na. Kita nyo na yung pattern. Yung mga commenter. Yan ba yung organic kalbong Dave Gomez? I-adjust nga natin to. Adjust natin ng konti. Ayan. Para makita yung pangalan. Okay. Yan. Next. Sino to? Shane May. Next. Dito tayo. The Funders. Gagi. Ito na naman yung nag-comment doon sa Facebook page ni Lisa Marcos at Bongbong Marcos. Panoorin nyo yung video ko na yun. Ito yung thumbnail. Hanapin nyo. Tignan niyo kung may pagkakapareho. Parehong-pareho. Troll farm talaga to. Oh, again, the same. Oh, ikaw na naman, Claire Castro, Baste Duterte, susundan yan ng Pangulo, susundan yan ng pinakulong daw ni Duterte dahil sa kanyang pagsasabi na magbibigay siya ng reward kung may makategi sa kanya. Parehong-pareho, guys. So yan, oh, Sara is protecting this RPs. Kagi. Oh, ayan na naman. Ito na naman. Parehong-pareho. Oh, ito na naman. Pareho talaga yung mga post nila. Gusto nyo panoorin yan, tuloy nyo na lang. Pinakita ko na may pattern dyan, na may troll farm ang Presidential Communication Office Facebook page. Tapos sasabihin nitong kalbong to, daw organic daw. Tuloy natin to. Kasi babanggitin dito ni Congressman Marcoleta isang si Claire Castro na na kulang na lang sabihin niyang defend dog at saka attack dog President who comments on our post, but we don't retain any of those bloggers or reactors, as you may put it. Those are organic, real people. Sinungaling. Sinungaling kang sinungaling ka, sinungaling. Commenting on our post, commenting the activities, the programs of the President, and they are by no means employed by us. Yeah. Taliwas po ang aking impormasyon na natanggap. Ito po ay binabayaran itong mga reactors natin ng 7,000 a month para magbigay ng magandang komento at magbigay ng magandang react, siguro heart or like, para po maganda ang traction ng ating mga posts. Kung sa tingin niyo po, Mr. Secretary, ito po ay organic, bakit po natin sila kailangan bayaran? Trap question. Hindi po ba? Meron pa silang allowance sa load bukod po sa kanilang sweldo. Opo, with all due respect, Your Honor, hindi po namin sila binabayaran, and we can check that in the line item po of our budget. Wala po kami binabayaran na gano'n. As I said, and I will reiterate, these are organic, real people who supports the President. And Organic and real people. Sinungaling. Isa pa. Sinungaling. comments positively on the activities and programs of the President on our official channels, official platforms in social media. So wala po yun sa line item ng budget namin, Your Honor. Kung wala po kayong binabayaran, ano po ang komposisyon ng mga job orders po at COSs na binabayaran nyo that comprises most of the personal services? Yes, Your Honor. For the JOs and the COS, their roles and responsibilities are clearly defined in the contracts that they signed, and we will be more than honored to furnish the committee with the JOs and the COS contracts if required, Your Honor. Ma'am, how much time am I Sorry. given left? In my office, within 5 working days, the following documents: traveling expenses, a list of all foreign and local trips, their purpose, duration, cost, and the personnel who traveled; professional services, the names of all consultants, their terms of reference, their fees, and their specific outputs of deliverables. Patay tayo dyan. Pati yung mga travel records. Advertising expenses, a list of all placements, boostings, Alala, pati boosting. the media outlets paid, and the cost of each campaign; and representation expenses, a detailed accounting on how the 41 million for 2024 was spent. Mr. Secretary, considering the similarity, just a manifestation, quick manifestation, other than the requirement that I gave them. Before we move to the manifestation, just wanted to check in, Secretary Gomez, would you be comfortable providing those information within 5 working days as requested by Representative Marcoleta? We will comply, Your Honor. Makakaasaw po kayo. Opo. Ito naman po ay ano ko lang naman, pakiwari ko lang. Hindi po ba mas madaling depensahan ng administrasyon kung ito ay maraming mga notable achievements? Correct. Mas madali siyang depensahan kaysa depensahan yung mga, or labanan yung mga kritiko O bababa, parang may pinapatamaan ka. ng gobyerno. Kasi ang nakikita ko po, parang din, siguro, napansin ko rin kasi si Yusek Claire Castro, pag siya po ay nagsasalita, lagi siyang on the defensive tone. No?
sa akin, rather than showcasing the landmark achievements of this administration, the PCO is reduced to just defending the administration from the harsh critics. Hindi po ba mas magandang Nga to, sampal na katotohanan. kung gagawa tayo ng maganda para sa ating bansa, tulad ng sinabi nyo, Secretary Dave, mas maging organic ang mga taong dedepensa sa ating Pangulo at sa ating pamahalaan kung gagalingan natin ang ating pagganap ng ating tungkulin sa ating gobyerno. So, sana naman po, bukas o mamaya, wala akong matanggap na PCO-sponsored attack. Meron yan, hintayin mo. Dahil inaasahan ko na to. Kaya lang, mag-iingat lang po ang mga kinaukulan dahil baka kayo ay liable din sa cyber libel. So, pag-aralan nyo din po. Yun lamang po. Sana mag-focus po kayo sa paglalahad ng mga notable achievements ng ating administrasyon rather than resorting to attacks from our critics. Mas maganda yun na taong bayan na mismo ang dumidepensa sa ating Pangulo. Yun lamang po. Maraming Correct naman. Sinungaling ka, kalbo.